Naramdaman na ba ninyo ang pananakit sa inyong dibdib at hindi ninyo alam kung ito ay atake sa puso o ansyedad lamang? Ang pananakit sa dibdib ay nagpapakita ng mga palatandaan at ang mga palatandaang yon ay magsasabi sa inyo kung ito ay isang bagay na mapanganib sa buhay ninyo o isang bagay na kaya ninyong harapin na yan mismo. Alamin ninyo ito na yon. Ako si Ate Maria at sa susunod na ilang minuto, sasabihin ko sa inyo ang 7 palatandaan na magpapakita ng pagkakaiba bago pa mahuli ang lahat. Dahil ang pagkakaiba ng atake sa puso at ansyedad ay maaaring pagkakaiba ng buhay at kamatayan. Pakinggan ninyo ito ng mabuti. Ang susunod na ilang minuto at sa susunod na ilang mino, mabasibihin ko sa inyo. Dahil ang pagkakaiba ng atake sa puso at ansyedad ay maaring pagkakaiba ng buhay at kamatayan. Pakinggan ninyo ito ng mabuti. Pagiganilang ito ng mabuti ang pagkakaiba. Ang susunod na ilang minuto ay maaaring magbago o magligtas ng inyong buhay. Bago tayo magsimula, nais ko munang ibahagi sa inyo ang ilang mahahalagang katotohanan. Ayon sa pananaliksik na nailatala sa Journal of Medicine, ang pananakit sa dibdib ay isa sa mga pinakamadalas na dahilan kung bakit nagpupunta ang mga tao sa emergency room sa buong mundo. At sa Pilipinas, hindi ito naiiba. Libo-libo ang pumupunta sa ospital bawat taon dahil sa pananakit sa dibdib. Ngunit ayon sa mga doktor, hindi lahat ng pananakit sa dibdib ay atake sa puso. Minsan, ang ansyedad, ang ating kaba, ang ating alalahanin, ang bigat ng ating puso sa loob ay nagpapakita rin ng katulad na sakit sa dibdib. Kaya napakaraming Pilipino ang nalilito. Napakaraming nanay, tatay, lolo, lola na hindi alam kung dapat ba silang magpunta sa ospital o matulog na lang at umasa na mawawala ang sakit. Ang dibdib ay bahay ng ating puso at mga baga. Kapag may nangyayari doon, kahit maliit, ang katawan natin ay nagbibigay ng babala. Ang tanong ay, alam ba natin kung paano pakinggan ang babalang iyon? Ito ang aking misyon para sa inyo ngayon. Tulungan kayong maunawaan ang inyong sariling katawan. Tulad ng isang kaibigan, hindi tulad ng isang malamig na doktor sa ospital. Kaya makinig kayo ng mabuti. Ang mga palatandaang ito ay para sa inyo at para sa mga taong mahal ninyo. Narito na ang 7 palatandaan na dapat ninyong malaman. Pag-aralan natin ang bawat isa ng dahan-dahan, ng malinaw, ng walang takot na maiwan kayong hindi nakakaunawa. Palatandaan numero 1. Ang chest pain with pressure o ang pananakit sa dibdib na parang may nakadagan. Kapag ang sakit sa inyong dibdib ay parang may isang mabigat na bagay na nakapatong doon, parang may nagpipiga, parang may nagsusuri ng inyong puso mula sa labas, ito ay isang klasikong palatandaan ng posibleng atake sa puso. Isipin ninyo ang isang nanay sa Iloilo. Gising pa siya ng hating gabi, inaalagaan ng kanyang anak na may lagnat. Tapos biglang naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Akala niya pagod lang siya. Hindi siya pagod. Ang kanyang puso ay nagbibigay ng babala. Ang sakit na dulot ng atake sa puso ay madalas na hindi tulad ng tusok o kutsilyo. Ito ay isang mabigat, pumipiga, nakakulong na pakiramdam, at ito ay nananatili ng higit sa ilang minuto. Ang sakit ng ansyedad naman ay madalas na mas matalim, mas biglang dumadating, at madalas na may kasamang pag-iisip na puno ng alalahanin. Ang pagkakaiba? Ang pressure ng puso ay hindi basta nawawala. Ito ay nagtatagal. Palatandaan numero 2. Ang pain radiation o ang pagkalat ng sakit sa ibang bahagi ng katawan. Kapag ang sakit sa inyong dibdib ay kumakalat, papunta sa inyong kaliwang braso, sa inyong leeg, sa inyong panga, o sa inyong likod, ito ay isang napakamahalagang palatandaan
na maaaring may problema sa inyong puso. Naisip na ba ninyo kung bakit minsan ay nagsasabing masakit ang kanilang braso ang mga taong nagkaroon ng atake sa puso? Dahil ang mga nerve o mga ugat ng katawan na nagdadala ng senyas ng sakit mula sa puso ay konektado rin sa mga ugat ng kaliwang braso at leeg. Ang katawan ninyo ay nagbibigay ng mapa ng sakit, kaya lang, kailangan nating malaman kung paano basahin ang mapang iyon. Ang sakit ng ansyedad sa kabilang banda ay madalas nananatili lamang sa dibdib at hindi kumakalat sa ganitong paraan. Kaya kung naramdaman ninyo ang sakit na kumakalat sa inyong kaliwang braso habang nagtatrabaho, habang nagluluto ng hapunan para sa inyong pamilya, huwag ninyong baliwalain iyon. Palatandaan numero 3. Ang shortness of breath o ang hirap sa paghinga na kasabay ng sakit sa dibdib. Kapag kasabay ng pananakit sa inyong dibdib ay ang pakiramdam na hindi kayo makahinga ng tama, na parang ang hangin ay hindi sapat kahit nakatayo lang kayo o nakaupo, ito ay isang senyales na hindi dapat baliwalain. Isipin ninyo ang isang tatay sa Iloilo na nanood ng laro ng kanyang anak. Biglang nahirapan siyang huminga at masakit ang kanyang dibdib. Akala niya, init lang o pagod sa araw na yon. Ang hirap sa paghinga na kasabay ng pressure sa dibdib ay isa sa mga kombinasyong pinakasineseryoso ng mga doktor. Sa ansyedad, ang hirap sa paghinga ay madalas na may kasamang mabilis na paghinga, ang tinatawag nating hyperventilation. Ito ay pakiramdam na hindi kayo makahinga, ngunit sa katotohanan, humihinga kayo ng masyadong mabilis. Ang pagkakaiba? Kapag ang hirap sa paghinga ay dulot ng puso, ito ay madalas na may kasamang pagod na pakiramdam, kahit hindi kayo gumawa ng anuman. Palatandaan numero 4. Ang cold sweat at nausea o ang malamig na pawis at pagduduwal na kasabay ng sakit sa dibdib. Kapag biglang lumabas ang malamig na pawis sa inyong sa inyong katawan, kahit hindi kaya nag-ehersisyo, kahit malamig ang paligid, at kasabay nito ay ang pagduduwal o pagkahilo, ito ay isang malakas na babala mula sa inyong katawan. Maraming Pilipino ang nagkukwento ng ganitong karanasan. Nandoon sila sa hapagkainan, kumakain ng monggo o kanin, at biglang lumabas ang malamig na pawis. Akala nila sumpong lang. Hindi palaging sumpong. Minsan ito ang huling babala ng katawan bago ang isang malubhang pangyayari. Sa ansyedad, ang pagpapawis ay maaari ring mangyari. Ngunit ito ay karaniwang mainit na pawis at karaniwang may kasamang matinding pag-iisip o takot. Hindi ito malamig na pawis na biglang lumabas ng walang dahilan. Ang malamig na pawis na walang dahilan, kasabay ng sakit sa dibdib, ay isang kombinasyong dapat agad na seryosohin. Palatandaan numero 5. Ang palpitations o ang mabilis, malakas o irregular na tibok ng puso. Kapag naramdaman ninyo ang inyong puso na kumakabog ng sobra-sobra, tulad ng isang tambol na humahampas ng walang pahinga, o kapag naramdaman ninyo na parang laktaw ang tibok ng inyong puso, ito ay tinatawag na palpitations. Ang mga palpitations ay maaaring maging palatandaan ng dalawa, ng ansyedad at ng problema sa puso. Kaya ito ang isa sa mga pinakanakakalitong palatandaan. Ang pagkakaiba ay nasa tagal at sa kasamang sintomas. Sa ansyedad, ang mabilis na tibok ng puso ay madalas na may kasamang matinding takot o pag-aalala. Sa problema sa puso, ang irregular na tibok ay maaaring lumabas ng biglaan, kahit tahimik kayo, kahit nagpapahinga kayo. Ang tinatawag na arrhythmia o ang irregular na tibok ng puso ay isang kondisyon na kailangan ng atensyon ng doktor. Hindi ito basta-basta mawawala sa sarili. Kapag ang inyong puso ay kumakabog ng hindi tama, ng walang rason, ng gabi habang nahiga kayo sa tabi ng inyong asawa,
Pakinggan ninyo ang babalang yon. Palatandaan numero 6. Ang extreme fatigue o ang sobrang pagod na hindi mapawi ng pahinga. Ito ang palatandaang madalas na hindi napapansin, lalo na ng mga Pilipino na sanay ng magtrabaho ng husto, sanay ng magpuyat, sanay ng mag-alay ng lahat para sa pamilya. Isipin ninyo ang isang nanay o tatay na nagsasabi, "Pagod na pagod ako, pero hindi ko alam kung bakit." Kahit natulog sila ng maaga, kahit hindi naman sila gumawa ng maraming trabaho, ang katawan nila ay pagod, ngunit hindi ang katawang pisikal lamang, ang puso nila ang pagod. Ang sobrang pagod na dulot ng problema sa puso ay naiiba. Ito ay isang pagod na pakiramdam kahit sa simpleng gawain. Parang mabigat ang inyong katawan, parang walang lakas kahit kumain na kayo. Ang mga doktor ay nagbababala na ang extreme fatigue, lalo na kapag kasabay ito ng sakit sa dibdib o hirap sa paghinga, ay maaaring palatandaan na ang puso ay nagsusumikap ng higit sa normal nito. Huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, "Kaya ko pa ito." Kung ang pagod ay hindi mapawi ng pahinga at kasabay ito ng iba pang sintomas, pakinggan ninyo ang inyong katawan. Palatandaan numero 7. Ito ang pinakamapanganib. Ito ang palatandaang kailangan ninyong marinig ng may buong puso, ang impending doom o ang pakiramdam na mamamatay na kayo. Ang pakiramdam na may nangyayaring masama sa inyong katawan na hindi ninyo maipaliwanag. Maraming survivors ng atake sa puso ang nagkukwento ng iisang bagay. Bago pa man dumating ang matinding sakit, naramdaman nila na may mali. Pakiramdam na parang babagsakin ang langit. Pakiramdam ng matinding takot. Hindi takot sa isang bagay, kundi takot na walang dahilan. Ito ay tinatawag ng mga doktor na sense of impending doom, at ito ay isang kilalang sintomas ng matinding cardiac event. Hindi ito imahinasyon. Hindi ito drama. Isipin ninyo ang isang lolo sa Iloilo. Nakaupo siya sa labas ng kanilang bahay, nanonood ng kanyang mga apo na naglalaro. Tapos, biglang naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya kayang ilarawan. Isang pakiramdam na parang ito na ang huli. Tumawag siya sa kanyang anak at sinabi, "Anak, hindi ako maayos." Naligtas siya dahil nakiusap siya sa oras. Ang ansyedad ay maaari ring magdala ng panic attacks na may kasamang takot na mamamatay. Ngunit ang pagkakaiba, ang panic attack ay madalas na may malinaw na trigger, stress, alalahanin, takot sa isang bagay. Ang impending doom ng atake sa puso ay dumarating ng walang babala, ng walang dahilan, ng walang trigger. Kapag ang katawan ninyo ay nagsasabi sa inyo na may mali, pakinggan ninyo ito. Ang inyong instinct bilang isang tao ay maaaring mas matalino kaysa sa inyong isipan. Kung naranasan ninyo ito, pumunta sa doktor agad. Huwag ninyong hintayin pa. Huwag ninyong sabihing mamaya na. Huwag ninyong isiping aabutin pa ng bukas. Ang buhay ninyo ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong abala. Ngayon, ito ay magandang balita. Hindi kayo walang magagawa. Hindi kayo walang pag-asa. Mayroon tayong mga hakbang, simpleng hakbang, na maaari ninyong simulan na yun din para alagaan ang inyong puso at bawasan ang panganib. 3 solusyon. 3 bagay na maaari ninyong gawin. At lahat ng ito ay nandoon na sa inyong paligid, sa inyong hapagkainan, sa inyong palengke, sa inyong komunidad. Solusyon 1. Ang malunggay heart tonic o ang regular na pagkain ng malunggay para sa kalusugan ng puso. Ang malunggay ay hindi lang para sa sinigang o nilaga. Ang malunggay ay puno ng mga antioxidants at nutrients na nakakatulong na bawasan ang inflammation sa katawan. Ang inflammation na isa sa mga pangunahing dahilan ng sakit sa puso.
Ang ginagagawa ng maraming Pilipino ay simple. Dagdagan ang malunggay sa inyong mga ulam. Isama ito sa inyong monggo, sa inyong sabaw, sa inyong araw-araw na pagkain. Maaari rin itong gawing saa. Pakuluan ang mga dahon ng malunggay at inumin bago matulog. Ang malunggay ay nasa bawat sulok ng ating bansa. Libre ito kung may puno kayo. Mura ito sa palengke. Walang dahilan para hindi ito gamitin. Ang inyong lola ay tama. Ang malunggay ay tunay na gamot ng kalikasan. Solusyon 2. Ang luya at monggo anti-stress routine. O ang paggamit ng luya at monggo para bawasan ng stress na nagdudulot ng ansyedad at pressure sa puso. Ang stress ay isa sa mga pangunahing trigger ng ansyedad, at ang ansyedad ay nagpapahirap sa puso. Kaya ang pagbabawas ng stress ay direktang nagpoprotekta sa inyong puso. Ang luya ay kilala sa buong mundo bilang isang natural na anti-inflammatory at adaptogen, isang sangkap na tumutulong sa katawan na harapin ang stress. Ang simpleng solusyon, gumawa ng mainit na salabat, luya, tubig at konting asukal o pulot at inumin ito bago matulog sa gabi. At ang monggo, ang ating simpleng pagkaing Pilipino, ay puno ng potassium at magnesium na mga mineral na kritikal para sa malusob na tibok ng puso at para sa pagpapanatili ng normal na presyon ng dugo. Kumain ng monggo hindi lamang dahil masustansya, kumain ng monggo dahil ito ay pagmamahal sa inyong puso. Solusyon Press. Ang regular na check-up sa health center o ang simpleng pagsusuri na maaaring inyong gawin sa inyong pinakamalapit na health center. Alam ko, marami sa atin ay natatakot sa doktor. Marami sa atin ang nag-iisip na mas magandang wag na malaman ang problema. Ngunit ang katotohanan ay ito. Ang mga problema sa puso ay mas madaling harapin kapag natuklasan ng maaga. Sa inyong pinakamalapit na health center, maaari kayong humingi ng blood pressure check o pagsusuri ng inyong presyon ng dugo. Ito ay libre sa maraming barangay health center sa buong Pilipinas. Maaari rin kayong humingi ng ECG o electrocardiogram sa mga ospital. Ang pagsusuri ng tibok ng inyong puso na abot kaya at mabilis. Ang presyon ng dugo ay isa sa mga pinakasimpleng paraan para malaman kung ang inyong puso ay maayos ang trabaho. At ito ay libre. Libre. Walang dahilan para hindi subukan. Pumunta kayo sa inyong barangay health center. Sabihin ninyo sa nurse o doktor ang inyong nararamdaman. Hindi kayo magmumuhang dramatiko. Magmumuhang matalino kayo dahil ang pag-aalaga sa inyong sarili ay isa sa mga pinakamatalinong bagay na maaari ninyong gawin para sa inyong pamilya. 3 simpleng hakbang. Maaari ninyong simulan bukas ng umaga. Malunggay sa inyong ulam, salabat na luya bago matulog, at isang simpleng check-up sa health center. Hindi kailangan ng malaki, hindi kailangan ng mahal. Kailangan lang ng desisyon. Desisyong alagaan ang inyong sarili. Bago kayo umalis, nais ko kayong isipin ang isang mukha ngayon. Ang mukha ng inyong anak. Ang mukha ng inyong asawa. Ang mga taong naghihintay sa inyo sa bahay. Ang inyong kalusugan ay hindi para sa inyo lang. Ang inyong kalusugan ay regalo sa mga taong mahal ninyo. Kapag alagaan ninyo ang inyong puso, inaalagaan rin ninyo ang kinabukasan ng inyong pamilya. Kaya huwag ninyong hintayin pa ang susunod na araw. Huwag ninyong sabihing, mamaya na o bukas na. Ngayon. Gawin ninyo ito ngayon. I-share ninyo ang video na ito sa inyong anak, sa inyong asawa, sa sinumang mahal ninyo. Dahil ang impormasyon na ito ay maaaring magligtas ng buhay. At kung natutunan ninyo ang kahit isang bagay ngayon, i-like ninyo ang video na ito, i-share
at isubscribe sa Mas Malusog Tayo para hindi kayo makapalagi ng mga impormasyon na mahalaga para sa inyong kalusugan at sa kalusugan ng inyong pamilya. Kayo ang dahilan kung bakit kami nagtatrabaho. Para sa bawat nanay, tatay, lolo, lola, para sa bawat Pilipino na nararapat na mabuhay ng malusog at maligaya. Ingat kayo lagi. Hanggang sa susunod, para sa Mas Malusog Tayo. At ikaw, ngayon, habang pinapanood mo ito, naramdaman mo na ba ang isang sakit sa dibdib na hindi mo pa naipaliwanag? Huwag mo itong baliwalain.